quote, the favorite Chinese narrative is that this is all a play of the United States and that we are just marionettes or puppets or tuta ng mga Amerikano na sumusunod sa playbook nila. Ina-assert po natin ang ating mga karapatan katulad ng arbitral award. Sinasabi po nila ito ay galaw ng Estados Unidos at hindi galaw natin upang ipagtanggol ang ating exclusive economic zone at iba pang mga lugar. Magkano po ang nagastos na at gagastusin pa para magtayo ang gobyerno ng Pilipinas ng mga storage and ammunition depot facilities para magamit ng mga Amerikano? Tapos tinatayo ang Philippine government para magamit ng Amerikano. Kasi sa atin lang po, kulang na po tayo sa ating warehousing and storage facilities. Kaya po nabubulok minsan yung mga bala natin ng araw dahil kulang po yun. Well, Madam Chair, sabi niya walang ginagastos, pero from 2023 to 2025 ay may 217 million pesos na po. Parang hindi po yata nagmamatch yung sinasabi ng secretary natin sa actual facts. No, where EDCA Ang EDCA site po ay Philippine-based. Para sa Philippine facilities po yung ginagastos na 217 million na kung ikukumpara po natin sa ibang mga gastos, napakatiting lang po. Kaugnay po doon sa Typhoon missile na dineploy simula ng 2024, last year, pero nananatili pa rin sa Pilipinas hanggang ngayon. Hindi po namin masasagot yan at operationally secure yan at hindi po namin sinasagot kung nandito o wala o kung nasaan. Thank you. The chair now recognizes Representative Antonio Tino from ACT Teachers Party List. Salamat po, Madam Chair. Kay Secretary Teodoro po, on October 25, 2023, you were quoted in media as saying, quote, the favorite Chinese narrative is that this is all a play of the United States and that we are just marionettes or puppets or tuta ng mga Amerikano na sumusunod sa playbook nila. And I think this is really looking down on us, and that really disgusts me. And so hinihimo ko po ang ating kababayan na talagang tumindig laban dito sa pag-insulto ng China sa atin. So this is a frequent theme of yours when you speak, especially abroad. No? So pwede po bang bigay niyo pa yung context bakit palagi niyo pong dinidiin ito? Rather than face the fact na ina-assert po natin ang ating mga karapatan katulad ng arbitral award, sinasabi po nila ito ay galaw ng Estados Unidos at hindi galaw natin upang ipagtanggol ang ating exclusive economic zone at iba pang mga lugar. Lalo-lalo na ang peking narrative na naman nila na gagawa sila ng marine sanctuary sa Scarborough Shoal. No? So, hindi lang po ito naratiba nila, laban po sa atin kung hindi narrative na ginawa nila upang masakop nila ang Tibet noong araw na ito'y talagang part ng China noong araw at sakupin ng mga Uyghur. So hindi po lumang istorya ito at talagang gawain po nila ito as a doctrine ng Communist Party of China. Thank you, Madam Chair. So ang punto niyo po ay ang Marcos Jr. administration at ang defense strategy nito ay walang kinalaman sa US o sa mga plano ng US sa bahaging ito ng mundo. Yun po ba ang ibig niyo sabihin na hindi tayo tuta ng mga Amerikano? Kung sasakayon po sila at sumusuporta sila sa mga plano natin, hindi lang naman po sila, Australia, Japan, South Korea, Canada, Germany, New Zealand, at kanina lang po natanggap ko ang isang alok na mag-visiting forces agreement sa UK, well and good. So there is some convergence. I mean, we can't say that one is really, especially a small country, that you can have your own narrative throughout the world. You really need to form alliances. But these alliances are based on your national interest, naturally. Ngayon po na persistent ang pag-expand ng China sa atin, we find ourselves in the same boat. Who knows what will happen in the future? Kanina po, when you mentioned the visiting forces agreement with the UK, no, na posibleng mangyari, you made reference to the Indo-Pacific area. Okay, ano po yung tinutukoy nyo sa Indo-Pacific area? Po ang Indian Ocean, kung saan strategic partner po natin ang India,
at ang Pacific Ocean to include South China Sea po. Okay, so bagong termino ito, pero would you not agree that the Indo-Pacific is a construct mainly proposed by the United States? In fact, nakabatay nga ito dun sa kanilang Indo-Pacific Command. No? Inimbento ito, in other words, ng United States bilang katawagan sa Asia at Pasipiko na kumakatawan sa international order o kaayusan na kanilang pinaghaharian. Kaya po ang concern ko, sabi nyo, hindi tuta ang Marcos Jr. administration dito, pero concerned po tayo na ginagamit nyo ang balangkas ng Indo-Pacific sa inyong national defense strategy. Yan po ay balangkas hindi lamang ng Pilipinas, kung hindi ng Japan, at mismong India. Kasi po nakikita po natin na merong koneksyon ang Pacific Ocean, Straits of Malacca, at ang Indian Ocean. Kung sino man po ang nagbalangkas nito, hindi po importante. Ang importante, ito ay may resulta. Ngayon, ang counter-narrative po nito ay ang Community of Shared Destiny for Humankind ng China at ng iba pa. So, hindi po sa akin importante yung balangkas. Ang atin po kung paano tayo makakakuha ng napakaraming kaalyado upang iusog ang ating karapatan sa ilalim ng UNCLOS at international law. Ang Indo-Pacific po ay konektado. Bakit po? Number one, 60% ng world's trade routes dumadaan po dyan. Tayo po ay archipelagic country. Kailangan po natin na bukas ang ating mga sea lanes upang masupply ang pangangailangan po natin sa araw-araw. Pangalawa, bakit po Indo? Nagkasundo po tayo sa India na sa pagprotekta sa ating mga seafarers na nagpapalaot araw-araw po dyan. Dadagdagan ko pa po, ang Indian Ocean, ang construct po dyan ay pati ang Red Sea at Persian Gulf. We need to work with our allies to protect those that are hostage. Ngayon, sa akin po, nomenclatures, balangkas, natuta, for whatever, we have a mission role to do. And that is Philippine territorial resilience. Ngayon, ang ayaw ko lang po, ang China ang magpaparatang sa atin, natuta tayo sa pagtatayo natin laban sa kanila, ay yan ay gaslighting. Gaslighting po yan. Katulad po, kung sabihin ko, magtanong si congressman ganito, sasabihin ko, tuta ito ng, iba ang pakay nito. Siguro magre-react din po tayo. Ganon din lang naman po ako na Secretary of Defense ng Republika ng Pilipinas. Okay, malinaw po. So nagre-react kayo na kung China ang nagsasabing tuta ng kano ang ang administrasyon, no, dahil sa plano. Pero of course, tandaan din natin na yung linyang tuta ng kano ay matagal na pong nasa paratang yan. At hindi lang sa Marcos Jr. administration, kung hindi sa mga nakaraan pa, at galing po ito sa mga Pilipino mismo. At yun po ang gusto nating ipaliwanag ngayon, no? Nababanggit niyo po palagi sa inyong presentation yung CADC, Comprehensive Archipelagic Defense Concept, no? Pwede po bang mas ma-explain ito? At actually, naghahanap po tayo ng formal document about this. Parang wala pa po kayong nilalabas. It is a restricted document which we cannot share. Okay. Ang operational construct po niyan ay, nung araw, nakabantay lang tayo sa lupain ng Pilipinas. Ngayon po, kailangan i-secure po natin ang exclusive economic zone natin bago huli pa ang lahat, pati ang ating mga extended continental shelves. So extended mission area po ito. Ano po ang relasyon o kinalaman ng CADC sa US Archipelagic Defense Concept? Sa kanila po, ginagamit naman nila ito in reference to defense of their so-called first island chain. Hindi ko po alam yung relasyon niyan. Ito po ay function ng pag-review ko sa ating contingency plans. Nung nireview po natin ang ating contingency plans circa post-World War II, hindi na po pwede.
Kaya ito ay in-envision ng ating staff at ng J-staff upang sa ganon gawing makabuluhan ang arbitral award at ang dapat pang mga gawin na after this arbitral award, which declared that whatever China's claims to history is of no consequence whatsoever and cannot trump UNCLOS in international law. Well, nagugulat po tayo na sinasabi ng Secretary of Defense, hindi niya alam ang konsepto ng archipelagic defense ng US. Kasi ito po ang pinatutupad nila at sinusuportahan ng Pilipinas sa pamamagitan ng EDCA, VFA at Mutual Defense Treaty. Halimbawa po, ang esensya ng archipelagic defense ng US ay forward deployment na raw po ang kailangan ng US sa Pilipinas, sa Japan at maging sa Taiwan, yung tinatawag na First Island Chain. So ibig po sabihin nun, mag-i-istasyon ng mga tropa dito on a rotational basis, magtatayo ng mga ammunition and fuel storage facilities at mag-iistasyon ng mga armas nila na pandigma. So kung babalikan po natin ang GAA, ang budget ng DND from 2023 to 2025 at sa propose ninyo, magkano po ang nagastos na at gagastusin pa para magtayo ang gobyerno ng Pilipinas ng mga storage and ammunition depot facilities para magamit ng mga Amerikano? Tapon tinatayo ang Philippine government para magamit ng Amerikano. Kasi sa atin lang po, kulang na po tayo sa ating warehousing and storage facilities. Kaya po nabubulok minsan yung mga bala natin ng araw dahil kulang po yun. So ang capital outlay po natin ay 30 billion lamang. 30 ba? Magkano? 30 billion. Kung sana hinahikayat ko po, para magkaroon po tayo talaga ng sarili, sana suportahan niyo po ang ating pakay na gumawa pa po tayo ng mas maraming infrastruktura sa outlying areas para mag-serve ng joint storage sa ating Coast Guard at sa ating po sandatahang lakas ng Pilipinas at masecure ang ating supply chains. Well, Madam Chair, sabi niya walang ginagastos, pero from 2023 to 2025 ay may 217 million pesos na po for storage Maliit na bagay facilities lang po yun. in Lalo, Cagayan, mga EDCA sites po ito. Lalo, Cagayan, sa Bukidnon, sa Palawan, Balabac Island, and so on and so forth. So, parang hindi po yata nagmamatch yung sinasabi ng secretary natin sa actual facts, no, where EDCA sites... Ang EDCA site po ay Philippine-based. Para sa Philippine facilities po, yung ginagastos na 217 million na kung ikukumpara po natin sa ibang mga gastos, napakatiting lang po nun. At para gamitin po ng mga Amerikano dahil EDCA site po, hindi po ba? Hindi po. Ang EDCA site na gagamitin ng Amerikano na storage, sila po ang gumagastos, katulad po sa Port Magsaysay, na ginamitan po natin ng prepositioning ng mga relief goods na napunta sa mga distrito nila Dr. Bondok at iba na tinamaan po nitong latest na pag-uulan. Huling katanungan na lang po, Madam Chair, for this round. Kaugnay po doon sa Typhoon missile na dineploy simula ng 2024, last year, pero nananatili pa rin sa Pilipinas hanggang ngayon. Hindi po namin masasagot yan at operationally secure yan at hindi po namin sinasagot kung nandito o wala o kung nasaan. Pero sa mahabang panahon po ay kitang-kita po sa Lawag International Airport ang Typhoon missile launcher. Ay hindi ko alam po kung... At ang tanong po natin ay hindi po ba, in fact, labag po sa Geneva Convention ang pagpahintulot nyo na i-deploy sa isang civilian airport ang clearly isang military asset, weapon, no? Therefore, yung civilian facility po ay naging target, legitimate military target. Hindi po ba labag yun sa Geneva Convention? Interpretasyon ay ang aming pong mga defensive requirements ay ayon sa lahat ng laws of war. At ang ating baka makakalaban, yan ang sinabi ko kanina, unang-unang lalabag sa laws of war. Dahil ang mga kaalyado nila, ang unang-una pong tinarget hospital. Well, Madam Chair, inote ko lang po na una,
I find it appalling that the Secretary of Defense would even deny the presence of the U.S. Typhoon missile launcher in Lawag Airport when there are openly available photographs of the launcher in that very site. Madam Tapos Chair. pangalawa, Please sa wind down. You are laws over the sa time. Geneva Convention You ay still have- civilian na facility the chair po would ito. like to Madam Chair. Kaya ginagawa pong lehitimong please military wind down, target Congressman ito Dino. We dahil can sa have a second round ginawa after. Let's ng give the other members of the committee Marcos a Jr. chance. administration. Thank you po, Madam Chair.